Makalipas ang 2 dekada, tuluyan na ngang nakamtan ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13 ang pagsalubong sa isang masaya at masaganang pagpasok ng bagong taon. Kasunod kasi ng naaprobahang budget ng pamahalaan para sa taong 2024, ay ganap na ring mababayaran ang mga payables sa 157 retirees magmula taong 1998. Of course, masaya ako para sa mga retirees at sa mga empleyado ng IBC kasi for so many years since 2000, inaasam-asam nila yung matanggap yung kanilang mga retirement, no? Yung malaking pagluwagaw sa dibdib. Kumbaga sa nawalan kami ng bareta o tinik sa dibdib. At least yung paghihintay ng mga retirees, hindi naman nauwi sa wala kundi nagkaroon ako ng pag-asa ngayon na mababayaran. Ang ginagawa ko namin ngayon, yung lahat ng mga papeles sa mga retirees, pinakukompleto ko sa kanila. Ang mga IBC retirees na sina Rene, Remy, Edmond at Nick, hindi nga mapigilang maging emosyonal habang nagpapasalamat sa magandang balitang kanilang natanggap. Papasalamat po kami at natupad na rin yung matagal naming inihiling na mabigay yung retirement namin. Saka nagpapasalamat kami sa lahat ng nag-effort dito, sa Kongreso, Senado, at saka kay Sir Jimmy Policarpio na. At saka marami ng nakamatay na, nagkasakit, na stroke, makasama namin. Ngayon makakatanggap yung pamilya naman nila. Salamat din kay PBBM. Wala siyang tinanggal para sa IBC. Sa lahat dito sa IBC, lahat ng taong nagtulong-tulong para mabigay ang hinihinging budget para sa aming mga retirees. Maraming salamat at matutupad na rin sa wakas. Kahit ang IBC General Manager na si Dr. Corazon Reboroso, na siyang saksi at matagal nang inilaban ang hinihiling na pondo para sa kumpanya, halos hindi rin mapigilang maiyak. Mula 2002, I've been dealing with the people kasi nga nasa HR before. So nakita ko yung bigat, yung paghihintay nila, yung pagsusumamo nila na mabayaran sila finally. And ito yun, kaya talagang nagpapasalamat kami. Kaya ngayon magkakaroon tayo ng mas para pasasalamat sa tulong at sa approval na binigay sa atin ni Presidente Marcos at saka ng mga senador at mga congressmen. Ang pagkakakamit ng tagumpay na ito, hindi magiging posible kung hindi dahil sa sikap at determinasyon ng IBC13 President Jimmy Policarpio, na kanyang ipinagpapasalamat namang naisakatuparan dahil sa suportang ibinigay ng Senado sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Cheese Escudero, Senator Sonny Angara, Senator Joel Villanueva, Senator Grace Poe, Senator J.V. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Coco Pimentel, Senator Francis Tolentino, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Risa Hontiveros, Senator Mark Villar, Senator Nancy Binay, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Win Gatchalian, Senator Robin Padilla, Senator Rafi Tulfo, Senator Bong Revilla, Senator Cynthia Villar at Senator Lito Lapid. Gayong ding ipinagpapasalamat ng IBC13 ang suporta mula naman sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico, Representative Stella Kimbo at iba pang mga kongresista. All of this will not be possible if it were not for the total support of our legislators. Muli po, maraming salamat po sa mga ating mga kagalang-galang ng mga senador at ating mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Isa pong malaking thank you sa inyo pong lahat mula po sa IBC, mula po sa mga retirees group. Ang naturang hiniling na approved budget ng IBC ay pakikinabangan ng 157 retirees mula 1998. Bagamat 26 dito ang namayapa na, sinigurado naman ngayon ng IBC na kasama sa naaprobahang budget ang pondo para sa mga nakatakdang magretiro para sa taong 2024. Ilang bahagi naman ng pondo ang nakatakdang ilaan para sa modernisasyon at digitalisasyon ng istasyon para sa mga bagong programa ng IBC13 tulad ng Bagong Pilipinas, ang Kongreso, Cabinet at Work at iba pang bagong ilulunsad na programa.
Princess Jordan, IBC News.